Bagamat kaupo pa lamang sa pwesto ni Ginoong Robert Cabrera bilang bagong hepe ng Land Transportation Office, ay kabi-kabila na ang mga hamong kakaharapin nito. Ngunit ayon kay Cabrera, sisikapin niyang masolusyonan ang ibang mga problema, kabilang na ang matinding delay sa paglalabas ng mga bagong plaka bago pa man matapos ang Administrasyong Aquino. Si Jervis Manahan sa detalye. Malinis at halos wala pang laman ang bagong opisina ng bagong upong LTO chief na si Ginoong Roberto Cabrera. Pero ang mga hamong kanyang dapat harapin sa ahensya, nagkalat na. Nangunguna rito ang matinding delay sa paglalabas ng mga bagong plaka at backlog sa pag-release ng mga lisensya. Ayon kay Cabrera, sisikapin niya na masolusyonan ito bago magwakas ang Administrasyong Aquino. There are legal processes surrounding those two issues at the moment. So as a lawyer also and as a government agency, we could not actually do something against the order because obviously we will be in contempt. But again, as head of this agency now, what I'm trying to look at is to study those cases, look at legal remedies available, and probably work around them. Sa ngayon, may notice of disallowance ang Commission on Audit o COA sa pag-release ng mga plaka. Questionable raw kasi ang kontrata sa kumpanyang gumagawa nito at ayon sa COA, tila may nilalabag ito sa Government Procurement Act. May mga plaka nga raw na nasa pierna ng Maynila pero hindi mailabas dahil sa utos ng COA. Dagdag pa rito, pinatitigil naman ng Manila Regional Trial Court ang pag-award ng kontrata sa All Card Philippines para sa mga driver's license. Nagresulta ito sa backlog sa pag-release ng mga lisensya. Umabot sa 1.2 milyong lisensya ang hindi na ilabas pero naibaba na raw nila ang bilang na ito sa 700,000. Pinuputaktima ng mga kontrobersya, tiwala naman si Cabrera na makakakuha sila ng Temporary Restraining Order o TRO. Pag-aaralan daw niya ang mga legal remedy at naniniwala rin siyang tutulong ang Administrasyong Aquino para wakasan na ang mga naturang issue. We know for a fact that the DOTC is preparing a motion for reconsideration to be filed early or middle of next week before the COA, and hopefully magkaroon ho ng understanding na maintindihan po ng COA yung pinanggagalingan po namin, and they'll be able to reverse that notice of disallowance. 6 na buwan lang na mauupo si Cabrera sa pwesto at aminado siyang malalaking hamon na ang kanyang dinatnan. Pero kumpiyansa siya na matutuganan ang mga problemang ito bago magpalit ng administrasyon. Magfo-focus na lang din daw siya sa mga issue at patakarang nariyan na. We have a joint administrative order together with the LTFRB. Meron po tayong policies dito that we would like to implement. The seat belts, the helmets, yung bawal ho yung mga children sumakay ng motorsiklo. So meron ho tayong mga problemang ganyan. We have the anti-drunk and drug testing. So I'd like to pursue that. I'd also like to pursue also the yung sa emission, di ba? Yung sa smoke belching. Bago maupong pinuno ng LTO, naglingkod si Cabrera bilang Executive Director ng LTFRB. Siya ang pumalit kay Ginoong Alfonso Tan Jr. na nagbitiw bilang hepe ng LTO noon pang Nobyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.